We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamaturan, kagulasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kago naman sa ilang Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, No to PUV Phase Out Coalition Panay nagapatigayon sang hublag protesta agudi panawagan ang pagpamatok sa PUV Modernization Program. Apang LTFRB 6 nagpahayag nga wala na sang extension sa deadline sa pagpakonsolidate nga tubtob na lang sa Desyembre 31. 90% sa mga public utility vehicle o PUV sa rehiyon ang nakonsolidate na suno pa sa LTFRB 6. Yaring balita ang nitukan, Kim Salinas live gikan sa MacArthur Drive, Haro, Iloilo City. Kim, anong update? Gert, Kate, Adrian, pagbasura sa pag-phase out sang traditional jeepneys kag compulsory consolidation sang PUV ang pila sa mga singgitan sa mga naghublag protesta subong adlaw malapit sa opisina sang LTFRB 6. Sa sulod sang 14 katuig, ang pagpamasada sa dalan, ang palangabuyan ni Tatay Robert agud mabuhi sini ang tatlo ka mga kabataan nga lunsay naga-eskwela pa. Kaugalingon sini nga jeep ang iya ginabiyahe. Ganiamon na lang ang iya pagpamatok sa PUV Modernization Program. Tubtob sa December 31 na lang mahimo makapakonsolidate o kung magsulod sa kooperatiba ang mga driver kag operator. Ang kutob wala pa nakapakonsolidate kaangay kay Tatay Robert ang hindi na paghatagan sa prangkisa na makabiyahe sa pagsulod sa bagong tuig. Amo lang gid ni ang ginapangitanaan ko nga ginabuhi ko sa akon pamilya ang pag-drive sa akon isa kabilog nga jeep. So ginapamalabagan gid namon nga hindi man ma-piece out ang amon nga tagsa ka mga traditional jeepney. Isa lang si Tatay Robert sa mga nagugyon sa ginpatigayon nga hublag protesta sang No to PUV Phase Out Coalition Panay subong adlaw. Mag-camp out ang mga ini sa gwa sa opisina sang LTFRB 6 tubtob buwas. May ginaduhol nga box ang mga nagaprotesta sa mga nagalabay nga jeep sa paglaom nga makalikom sang kwarta bilang bulig sa ila kausa. Apang suno sa LTFRB 6, hindi na pag-i-extend ang prangkisa sang unconsolidated nga mga traditional jeepney. Suno sa LTFRB, ang mga wala na consolidate nga traditional jeepney umpisa sa Enero 1 ang mahimo pa nga makabiyahe sa dalanon, apang bilang pribado na lang nga salakyan. Ang matabo sina nga if we are talking of the 90% nga consolidated na. So ang this 90% will continue to fly. Ang 10% nga wala na consolidate, hindi lang sila matagaan sa extension. So kung i-drop mo nga private, pwede ka pa yakadlagan sa dalanon. Only that you cannot function as a public utility vehicle. So wala siyang phase out. Oo, as private. Imo mo na cargo. Sa datos ng LTFRB 6, 90% sa mga PUV sa rehiyon ang na-consolidate na. Sa Iloilo City, 400 pa ka mga PUV ang wala pa na-consolidate, samtang may 2,000 na ang consolidated. Samtang 20% lang ang nakapakonsolidate sa Bacolod City. 20% lang ang ilang nakakonsolidate. On the other hand, ang 20% ngayon na totals to more or less 500. Apisar sini, nagpasalig si Altura nga bastante ang units nga magabiyahe sa Bacolod City. Ngayara sa Grabanta, 600 ka modernized jeepneys. Gert, kadungan sang hublag protesta, masobra sin ka mga driver kag operator sang progresibo nga grupo ang nagpitigayon man sang transport strike subong nga adlaw. Apang talalupang doon nga nanginormal man ang biyahe kag hindi apektado ang pampubliko nga transportasyon sa rehiyon. Gert? Salamat sa update, Kapuso Kim Salinas.
Mga puso sa Bacolod City naman masobra, isang agatos ka mga residente na halitan sang sunog sa Barangay 29. Danyos, naglabot sa 1.8 million pesos, sunod sa BFP. Yaring balita nga itong gitutukan. Napuhag ang mga residente sa Barangay 29 sang hinali nga nagkarab-karab ang mga kabalayan kag madasing nga naglapta ang kalayo Martes ang hapon. Bangon makitid ang footwalk kag ililikid ang mga pamalay. Wala sa nahimong rescue teams kag mga bombero kundi panggubon ang mga nagasablag istruktura. Ang mga residente naghingagaw pa sa pagpanghakwat sang sarang masalbar nga gamit. Alas 5:54 na sang nagdeklara sang fire out ang BFP. Sa datos sa Department of Social Services Division sa Bacolod City LGU, 13 ka mabalay ang nahalitan. Anong diring totally gutted kag 7 ang partially damaged. Kagabi gali 16. 16 houses. So subong kita namon sa 13 lang with 6 totally damaged houses kag 7 ka partially damaged. Ginaproseso pa ang bulig pinansyal nga mabaton sa mga biktima. Nagahing yung LGU sang pag-intindi bago nagapadayon man ang pagproseso sang bulig sa mga taga-barangay 1 nga una na nga nasunugan. Bago lang nga nagbalik ang opisina, so subong pa na sila mang-comply sa mga documents. So takes time siguro sa kasi mga January gina sa mga tigayon. Samtang, bangod ginalantaw nga sa balay sang pamilya Logroño naghaling ng kalayo. Hindi malikawan nga silang basulon sang iban pa nga nahalitan. Tani hindi na kamo mamasol sa amon kay hindi man namon gusto. Sino bala gusto nga mawad-an balay tani hindi na kamo mamasol. Ay ang mabatian namon do kami pa ang may sala. Mabinuligay na lang ta. Diri sa evacuation center, ginatatap ang mga PWD kang iban pa nga nagamasakit. San paano, buhi kami tanan. Pero silingan kaya intindi ko sa mga hambalambal ng tao sa kuwawaay. Kaya nga, sakit sa ulo lang na. Agay mo patulan ng mga istorya. Naglabot sa 1.8 million pesos ang danyos nga ginbilin sa sunog. Palyadong electrical wiring sa octopus connection. Ang ginalantaw nga ginhalinan sa kalayo, gani panugyan sang BFP. Ang aton sini nga mga devices, electrical appliances naton, electrical collections naton, especially itong mga old dilapidated kaga ng mga substandard ng mga linya ginagamit naton. Hindi naton pagbabayan nga may nagaandar pa no nga mga electrical appliances. Opod, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Fireworks-related injury sa Western Visayas naglabot na sa 28, 5 kaadlaw antes ang pagsugalaw sa bagong tuig. Mga ospital sa reyon preparado na sa posible pagdamo sa mga pasyente. Ini ang gintutukan ni John Sala. Humalin sa December 21, 2027, nagsaka sa 28 ang mga nabiktima sa palupok sa Western Visayas base sa pinakauling nga fireworks-related injury monitoring sa DOH-6. Humalin sa 17 kahapon na dugangan ini sang 11 subong adlaw. Apang sunod sa DOH-6 ang numero ang 7% ka mas manubo kung ikumpara sa 30 ka mga kaso sa pareho nga mga adlaw sa nagligad nga tuig. Sa nasambit ka mga kaso, ang panuwas ang Pototan Iloilo nakalista sang 2 samtang ang Kabangkalan City Negros Occidental naman ang nakalista sang 3 ka fireworks-related injuries. Kalabanan sa mga nalukpan ng mga kabataan nga nag-edad 1-20 ka tuig. Aminadong DOH-6 nga apisar sang ilamas hugot ka kampanya, madamo sa gihapon ang nagagamit sang palubok. Advocate gid naton nga mas safe kag healthy ang aton nga celebrations. It is always important to note nga mas maging masadya kung wala sang may pasyente nga dalon sa ospital or wala kita sang aksidente nga matabo during the celebrations naton nga sininga New Year. Samtang humalin December 21, naka-code white alert status na mga ospital sa rehiyon. All our sentinel and non-sentinel hospitals are ready to provide the necessary treatment and other health services to our community, and they have designated an area specific lang gets aton nga FWRI cases. Upuan kay Hans Discianto, John Sala, 1 Western Visayas. Matapos nga nalapawan ang target nga 1.8 million tourist arrival sa isla sang Boracay subong nga tuig, ginpahayag ni Malay Mayor Floribar Bautista nga target sang LGU nga malabot ang 2.3 million tourist arrival sa Boracay sa 2024.
Mahibaluan nga base sa datos ng Malay Tourism Office, masobra na sa 2 ka milyon ang mga nagbisita sa Boracay subong nga tuig. Samtang ginalauman nga mangin mas masadya kag grande ang selebrasyon sang bagong tuig sa isla. Suno kay Mayor Bautista, may 11 na ka-resort sa Boracay ang nag-apply sang permit para magpatigayon sang fireworks display sa New Year's Eve. Sang nagligad nga tuig, 8 lang ka mga resort ang nagpatigayon sang fireworks display. Punuan naman ang hotel sa karon. Una na nagpayag ang Malay Police nga nakalatag ng ila security plan sa pagdagsa sa mga turista sa Boracay subong nga holiday season. Every year talaga may fireworks display at ngayon na mas marami. So meaning maraming parties. Mga puso sa Bacolod City naman, lapsag nga babae ginlubong sa isa ka bakante nga lote sa barangay Handumanan. Mga nagbilin sa lapsag ginapangitaan na sa otoridad. Nakatutok Thes Ordales. Nagatambay lang diri sa bakante nga lote sa barangay Handumanan ang grupo ni alias Danilo Martes ang gabi sa ginali may nagabot nga 2 ka lalaki kag isa ka babaye. Ginbantayan nila kunong 3 ka persona kag dito na nakita ang paglubong sa mga ini sang isa ka karton sa duta. Sang naglakat na kunong 3 ginkudkod sang grupo ni alias Danilo ang ginlubong sa duta kag diri na nakita ang unod sang karton nga green nga plastic. Kag ginbukad na isa ka lapsag nga babaye ang ila na sa puwan. Bukad ko curious mo abi ko ido lang na namon. Gali bata, nagkalakga motor sila. Una nago kami, kinalubong mo sila Tay pali namon sila, tigalinga-linga mo sila. Hindi sila kita sa amon ang dulo mo. Gilayon nga gintawgan sa ambulansya ang bata apang wala na gidinisang kabuhi. Raso gindiretso na lang sa patio, ginbendisyonan kag ginlubong. Ginatutukan na sang kapulisan ang pagpangita sa mga naglubong sang lapsag sa bulig sang CCTV sa palibot. Gina-verify naman ang record sa barangay sa mga nagbululusong kag nagbata sang damlaglang. Yung pangkatuan gaya namon ng mga paltira dire nga base may nagpabata sa iyang kapitan kag ako kagabi naglibot nagkadto sa mga BHW nga ara sa palibot. Sa paglantaw sang kapulisan, residente lang sa lugar ang mga suspect magud pamilya ng mga ini sa alagyan pakadto kag pagwa sa lote. Kaso nga infanticide na mahimo atubangon sang 3 ka mga suspect. Yes, i-determine naton kung ano ang rason nga ang ginlubong ang makaluluoy nga bata. Ang akon panawagan sa Iloy, tani makonsensya ka sa ginimo mo sa bata mo. This because nga ang bata sa tutod lang wala ina sala. Upod kay Ruel Bangoy, Thes Ordales, 1 Western Visayas. Ginapatihan hubog nga lalaki patay sang mabungguan sang bus sa Kalinog. Samtang patay man ang isa ka lalaki matapos mabungguan sang van sa Banwa sang Zaraga, Iloilo. Si Kim Salinas nakatuto. Ginbawian sang kabuhi ang 27 anyos nga lalaki matapos mabungguan sang bus sa barangay Camolongo, Kalinog, Iloilo. Kinkilala ini kay Nino Valencia, 27 anyos, sa barangay Taft, Dapas, Capiz. Sa investigasyon sang Kalinog Police, hinali nga nagtabok sa dalan ang biktima kag wala ini natalupangdan sang bus driver nga si Abelardo Galagate. Sa pagpangusisa sang kapulisan sa mga saksi, ginaligar hubog si Valencia sang ini ang nabungguan. Matabok na ang pagkatupatunga mo. So, ari ko lang siya sa may right lane, may ilo na siya. Preso sa Kalinog Police Station ang driver sang bus. Padayon pa nga ginaistoryahan sa pamilya sa biktima kung magpasakas ang kaso, batok sa sospek. Dead on arrival sa hospital ang 44 anyos nga si Rex Ladera matapos mabungguan sang van sa barangay Halaod Norte, Zaraga, Iloilo. Suno sa Zaraga Police, nagapanaliti sa among ation rason nga wala matalupangdan sang van driver nga si Kyle Fernandez nga nagtabok ang biktima. Bilang nga nagtabok ang biktima pag wala man siguro sir naka-prepare rin sir considering according siya nagtabok bulti. And then sir, sang singpaw nga video kapro panlitik kagahulan-hulan. Yara sa kustodiya sa kabalisan si Fernandez. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sukot sa real property tax sa syudad sang Iloilo nagsaka. Pila ka mga residente ginkakibot ang pagsaka sa balayran sa buwis. Ini ang gitutukan ni John Sala.
Umpisa Enero 2024, magasaka na ang real property tax o kunang balayran nga buwis sa mga nagapanag-iya sang duta, building kag iban pang mga ginakabig real property sa Iloilo City. Suno sa City Assessor's Office, 2006 pang basihan sa pag-assess ang real property tax. Isa tag sa 3 katuig kuntani maghahatag sang updated nga market value nga mga basehan sang computation sang bayar nga buwis apang subong nga tuig lang ini naaprubahan sang konseho apang pagklaro sang Assessor's Office. Nambal ni Mayor, only land ang aton nga i-increase kay so far takot as ang aton nga last nga market value sang land kag other unmanned building machineries ang schedule ta is 2006 effective 2006. Pero kay ang subong amo nang sa land kay kung i-count ta since 2006 sa subong lawig na galing ang value sa tong una compared sa subong kay amo nang aton nga current fair market value nga gina-prepare kag gina-utang ta. So meaning yung difference lako na gidman. Magadepende naman ang saka sa computation nga himuon sang Assessor's Office apang ang pila ka mga negosyante kag residente sa syudad kaangay kuno nga ginkibot sang city government. Kaangay kay Jennifer bilang tenant sang Panay Railway sa barangay San Isidro Haro, nagabayad ini sang masobra 1,000 ka pesos kada tuig. Gani kung magsaka ang buwis, ginakabalak-an man sila nga magsaka man ng ilarenta. Ako, sir, presa ako nga subong ako ni estudyante apat, may duwa ko ka college, kag duwa ka isa ka senior high kay isa ka high school. Ti additional naman sir sa amon nga tanong ibalaydan Gani pananglitan nga magsaka ang renta, posible nga pasakaan man sini ang presyo sa iya ginabaligya sa karinderya. Okay lang nga nagtaas tuon, mapataas man kami sa amon price sa amon baligya, ti daw makabawi-bawi man kami pero tani kung hindi magtaas mayo pagid tani Apang pagklaro sang City Assessor's Office, nag-agi sa insakto nga information dissemination ang pagpasaka sang real property tax sa syudad. Under the law man kinahanglan i-follow man nato ang due process nga which is hasta na sa public hearing, committee hearing, and then gina-publish na siya. Upoy kay Hans Disherto, John Sala, 1 Western Visayas. Mga puso sa pagbaligya o kung pagbaligya naman sang palupok sa Bacolod City, limitado lang sa ginpahamta nga designated area. BFP, isa-isa ho na illegal vendors ug online sellers sa palupok sa barangay. Yaring balita nga itong gintutukan. Ang likod sang Pope John Paul II Tower lang ang nag-isahanon nga designated area sa Bacolod City nga balaligyaan sang palupok. Butang agud mapaiway ang disgrasyang sunog, prioridad sa Bureau of Fire Protection ang mga iligalista nga nagatanyag palupok sa mga barangay. Maluwas sa confiscation sa items, posible presuhon pa ang mga ini agud pasampulan kag hindi pagpamarisan pa. Biskan siling pakita nga legit or branded no ang mga ginabaligya, but the area is not allowed. Ginabawal nato nila. Samtang hindi happy ang mga legit nga managbaligya palupok bangon sa baylo magkadto ang mga suki sa balaligyan. Daw nagganyat ang mga ini nga magbakal na lang online. Perdegi kami sila ya kay simbre kami gawag mo lisensya ti si public lang gasto naman may kapital pa namon. May 73 ka miyembro ng asosasyon. Sa Kadasol nga nagadako sang 10 by 12 feet, 1,500 pesos ang bayad sa city government para special permit. 500 pesos para sa BFP fire certification. RCSU fee nga 1,000 kag dugang nga 1,000 kada isa sa ginarentahan nga pwesto. Hindi ko nulahog-lahog ang ila inagyan nga pagproseso para makakuha lang sa permiso. Kontragin nga dako sa amon niya pagbaligya dire kay amon niya legal sila ya wala permit. Nagpahamtang man ang grupo sang gwardya nga magabantay ilabi na nga madamo sa insidente sang kinawatay sa lugar. 3 na ka-incident ang nadula nga cellphone, di ang ang bag kag ang amon nga mga baligya. Samtang, santo sa Bacolod City Health Office firecrackers-related injuries report as of December 25, may isa na nga na-record nga nasamaran bangod sa palupok. Isa, ka-11 anyos na lalaki sa Barangay Sefania ang biktima. Bespera sa Paskwa, sang nalukpan ini sang 5-star. Opo, Kiriel Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Magic show ginhiwat agud makahatag yuhom sa kabataan nga biktima sang sunog sa molo. Ang #SpreadKindness nga istorya ang gintutukan ni Kim Salinas.
Malahalon ang isa kayuhom para sa mga nasunugan sa Barangay Salvacion Habog-Habog Molo nga padayon nga regatinir sa evacuation center. Ang Paskwa nga ginabantayan gid ilabi na sa mga kabataan ang kaangay na bayluhan sang kasubo. Gani agud liwat nga makita ang matamis nga yuhom sa mga nasunugan. Isa ka grupo ang nag-organisa sang isa ka magic show sa evacuation center. Sunod sa grupo, masobra na 18 katuig na sila nga nagahimo sang magic shows para makahatag sang kalipay sa mga biktima sang kalamidad kaangay sang bagyo kag sunog. Feel Manila nga maski pa maka-enjoy gid sila maski sa gamay lang oras. Si Dames nga magluwas nga nasunog ang balay napatay man ang 15 ka mga hinuptanan nga ito kag 5 ka mga kuring. Apang paagi sa simple kag masadya nga magic show, temporaryo sini nga nalipatan ang trauma. At least wala malimtan ang trauma, ang kasubo kung ano man nga effect psychologically sa ila. And aside from that, sa amon nga adults, sa mga parents and sa mga oldies na gid nga at least man wala nakayuhom sila. Sugod sa ginpang bakwit ang mga nasunugan, madamo na kabulig ang nagbubo sa ila gikan sa LGU kag sa mga pribado man nga mga individual. Ang ila nga nabaton niya bulig ang suno kay Dames, nakapahagan-hagan sang ila ginagyan subong na Paskwa. Upon kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, #Best Christmas Ever, nagpahuway-huway anay sa pagbiyahe sa mga dalanon kay nagpost pa ha, upod sa ilang mga e-bike ang ini nga driver sa may Barangay 33, Bacolod City. Yun pa sa nilang isa ka parada ang mga madinuagon kag masanag nga e-bikes nga tanan, Christmas inspired. Pila lang sa mga nagpangibabaw ang may Santa Claus nga design with color silver kag blue nga e-bike ni Roger Ziscar kag ang matahom nga nativity scene sa e-bike ni Noel Varca. Tinutuyo sa sining aktibidad nga mapabatsyag ang espiritu sang Pasko kag syempre mapasadya ang mga naglantaw sang parada. Ginshare ni Miguel Tan Felix sa pila ka behind-the-scenes sila taping sa Firefly nga entry sa GB Public Affairs sa Metro Manila Film Festival. Matahom nga mga lugar sa Bicol kag Sorsogon ang yagin flex, kalabanan nga scene samtang sakay sa jeep kag kitao ng Mayon Volcano. Ginabidahan ng Firefly na ni Miguel upod si Isabel Ortega, Alessandro De Rossi kag Ewan Michael kag syempre si Dingdong Dantes. With open arms and big smiles, ini ang pag-welcome ni Ashley Ortega sa 25 years. Pinaagi sa reel sa Instagram, gin-throwback ni Ashley ang mga inagyan niya from past to present. Bangod love niya pag-travel sa beach, sinigid celebrating its 25th birthday. Samtang yari naman ang mga eksena nga dapat mamiss sa Black Rider. Si Neneng maging madinilagon bala siya pagpalagyo sa kidnappers, ang korupsyon sang kapitana sa barangay Palanga matap na pabala, Elias kag pamilya niya mabutang diwat sa itan-itan. Ina kagiban pa ang aksyon ng mga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Talababat pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Asosasyon sang firecracker manufacturers sa Arevalo luyag nga buhion ang industriya sang palupok sa lugar. Ini ang gitutukan ni John Sala. 1950s pa naghihimo sang palupok sa distrito sang Arevalo ang pamilya ni Manong Henry sang Barangay San Jose. Bangod wala pa ininatagan sang permit para makamanufacture liwat sang palupok. Lunsay halin sa Bulacan kag hinigaran ang mga palupok nga ginabaligya sa firecracker zone sa Arevalo. Bilang isa sa mga aktibo nga miyembro sang una sang asosasyon sa mga nagaobra sang palupok sa Arevalo, nagalaom ini nga liwat sila makamanufacture sang palupok. Aminado si Manong Henry nga madamo ang nagahimo sa gihapon sang palupok sa Arevalo apang patago lang bangod wala sang permit. Isa sa mga rekisito sa kuning mahatagan sang permit amo nga ang lugar sa paghimo kag bodega sa mga palupok ang dapat 300 meters ang kalayoon sa residential areas. Illegal balaman namon, balaman sa tagabilyahan nun nga illegal. So nagapangayo kami gani man ginapalabot manamon ni sa city government na kung pwede matagaan kami nila man nga may lugar nga mabarahan namon kati pangabuyanan nila sang una mo. Suno kay Manong Henry dako nga bulig sa manufacturers kag sa industriya sang palupok sa Arevalo kung mahatagan sila liwat sang permit sa paghimo. Ang mga nabalaan sa hinigaran sa Arevalo mo natin nagaliling yung mga tinao.
nga nagkadto dito sa Nigaran. So halimbawa mga taga-Aribalo nakapangasawa ni Nigaran, so nagsugod to sila obra, asa nga nagdamo to sila nga nagdamo. Dingto na kami kasalig. Dingto na kami ga asa, da nagbaliskad. Sa pinakauling nga monitoring sang BFP Iloilo City, wala pa sang may nahatagan sang permit to manufacture sa syudad sang Iloilo. As of this date, sir, wala sang authorized manufacturer diri sa Iloilo City. So ang source nila is from Hinigaran and from Bacolod City, kag Bulacan. Samtang nag-inspeksyon man ng BFP Iloilo City sa mga firecracker zone sa syudad sang Iloilo kag base sa ila inspeksyon, lunsay compliant man sa mga rekisito sa pagbaligya ang mga firecracker vendor. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas. Kapuso, duha sa 4 ka Pilipino nga napatay sa pagpangatake sa Hamas sa Israel ang taga Western Visayas. Aton balikan ang pagkabaganihan sa duha ka Pinay OFW nga sanday Loretta Alacre kag Grace Prodigo Cabrera. Sa report ni Eileen Pedreso. October 7, 2023, petsa nga magatatak na sa kasaysayan. Sa sininga adlaw, nag-umpisa ang pagpang-atake sa grupo sa Hamas sa Israel nga tubtub karon nagapadayon pa. Linibo ka mga sibilyan ang nagkalamatay. 4 diri mga Pinoy. Lakip na si Loretta Alacre sa Cadiz City, Negros Occidental nga nagtambong lang sa music festival. Kabay pa nga dalon sa sang Ginoo sa ginarian nga magpapahuway man sa Hindi mabaton sa pamilya nga bangkay ang ila sugataon sa Bacolod City Airport. 16 ka tuig nga nagtrabaho sa iban nga pungsod bilang breadwinner sa pamilya si Loretta. Nano ko lang ma'am kay may ginapais ko ila sa mga yan na blows. Amo lang ang ginaano ko sa iya. Naubayan niya lang. Ang iya maayo nga hinimuan, magapabilin sa tagipusoon sa iya mga nabuligan. Bangod ginakabig ini nga baganihan, isa ka evacuation center sa Cadiz City ang ginpangalan sa iya. Si Grace Prodigo Cabrera sa Maasin, Iloilo, ang ika-4 nga OFW nga napatay sang puwersa nga ginsulod sang grupo sang Hamas ang balay sa employer sini sa Kibbutz Bein El. October 19, sang nabaton sang pamilya ang impormasyon nga wala na si Grace. Base sa impormasyon, nakitaan ang lawas ni Grace sa disyerto. Ang ikamayan, kabugtuan na ang ginaisip na family-oriented kasi Grace katama. Kain man niya batagan niya amuro gid na confirm. Pay nagapasalamat lang gani ako ti amuran niya na nagmatch nga nga fingerprint. Bangod ginpili sini nga isakripisyo ang kabuhi para masalbar ang amo. Sunday Grace kag Loretta, simbolo sang tagsa ka OFW nga handa mabulag sa pamilya para lang magtrabaho kag mahatag ang mga kinahanglanon sa mga ini. Simbolo man sang kada Pilipino nga sa ngalan sang pagpalangga sa isig katawo, handa nga magsakripisyo. Para sa paghandura sa 2023, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan sa gihapon ang lauman sa pila ka lugar sa pungsod. Suno sa pag-asa, nagaapekto gihapon sa Visayas kag Mindanao ang easterlies. Samtang padayon ang paghuyop sang northeast monsoon o kun hangin amihan sa Luzon. Maka-eksperyensya sang mahinay nga pag-ulan subong nga gabi ang probinsya sang Aklan kag Capiz. Samtang manubo ang tsansa sang ulan sa nabilin nga bahin sang Western Visayas. Mga kapuso, 4 ka adlaw na lang, New Year na! Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Priatos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko.